Iligtas tayo mula sa gapos ng dominyon ni Satanas. Ang Diyos ay nagkatawang tao at nagpahayag ng milyon-milyong mga salita, at malulutas na mga salitang ito ang lahat ng ating mga paghihirap at problema. Kaya, tanging sa pagsalubong lamang natin sa pagbabalik ng Panginoon at pagtanggap sa gawain ng kaligtasan na ginawa ng nagbalik na Panginoon ay magkakaroon tayo ng pagkakataong maalis ang lahat ng pagdurusa sa buhay. Mga kaibigan, handa ba kayong tanggapin ang kaligtasan ng Diyos sa mga huling araw at hanapin ang daan palabas sa lahat ng pasakit ng buhay? Mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa Messenger, at tutulungan namin kayong matuto ng higit pa tungkol sa gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Paano tayo makakaalis sa masakit na buhay? Sabi ng makapangyarihang Diyos, sapagkat ang diwa ng Diyos ay banal, nangangahulugan iyon na tanging sa pamamagitan ng Diyos, makalalakad ka sa buhay sa makatuwirang daan ng liwanag. Tanging sa pamamagitan ng Diyos mo malalaman ang kahulugan ng buhay. Tanging sa pamamagitan ng Diyos na maisa sa buhay mo ang totoong pagkatao at taglayin at makilala ang katotohanan. Tanging sa pamamagitan lamang ng Diyos, maaari mong matanggap ang buhay mula sa katotohanan. Tanging ang Diyos mismo ang makakatulong sa iyo na layuan ang kasamaan at iadya ka mula sa kapinsalaan at kontrol ni Satanas. Maliban sa Diyos, walang sinuman at walang anuman ang makakapagligtas sa iyo mula sa dagat ng paghihirap upang hindi ka na magdusa. Ito ay pinagpapasyahan ng diwa ng Diyos. Tanging ang Diyos mismo ang magliligtas sa iyo ng walang pag-iimbot. Tanging ang Diyos ang responsable sa bandang huli para sa iyong kinabukasan, para sa iyong tadhana at para sa iyong buhay, at isinasaayos niya ang lahat ng bagay para sa iyo. Ito ay isang bagay na hindi matatamo ng nilalang o di nilalang. Sapagkat walang nilalang o di nilalang ang nagtataglay ng diwa ng Diyos, walang tao o bagay ang may kakayahan na iligtas ka o akayin ka. Ito ang kahalagahan ng diwa ng Diyos sa tao. Alam ng Diyos kung gaano kasakit para sa atin na mabuhay sa ilalim ng dominyon ni Satanas. Kaya, upang mailigtas tayo mula sa gapos ng dominyon ni Satanas, ang Diyos ay nagkatawang tao at nagpahayag ng milyon-milyong mga salita, at malulutas ng mga salitang ito ang lahat ng ating mga paghihirap at problema. Kaya, tanging sa pagsalubong lamang natin sa pagbabalik ng Panginoon at pagtanggap sa gawain ng kaligtasan na ginawa ng nagbalik na Panginoon ay magkakaroon tayo ng pagkakataong maalis ang lahat ng pagdurusa sa buhay. Mga kaibigan, handa ba kayong tanggapin ang kaligtasan ng Diyos sa mga huling araw at hanapin ang daan palabas sa lahat ng pasakit ng buhay? Mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa Messenger, at tutulungan namin kayong matuto ng higit pa tungkol sa gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Paano tayo makakaalis sa masakit na buhay? Sabi ng makapangyarihang Diyos, sapagkat ang diwa ng Diyos ay banal. Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Dumating na ang milenyong kaharian. Nakita na ba ninyo kung anong gawa ng Diyos ang matutupad sa grupo ng mga taong ito? Sinabi ng Diyos, kahit nasa milenyong kaharian, ay dapat sundin pa rin ng mga tao ang kanyang mga salita at magpatuloy. At sa hinaharap, ang salita ng Diyos ay direktang panggagabay sa buhay ng tao, patungo sa mabuting lupain ng Kanaan. Noong si Moises ay nasa kagubatan, direktang nagtagupilin at nagsalita sa kanya ang Diyos. Mula sa kalangitan,
nagsugo ang Diyos ng pagkain, tubig at mana upang ang mga tao ay magtamasa, at ito ay ganito pa rin ngayon. Personal na inilatag ng Diyos ang mga bagay upang makain at inumin ng mga tao upang pagsayahan, at personal siyang nagpadala ng mga sumpa upang parusahan ang mga tao. Kaya ang bawat hakbang ng kanyang gawa ay personal na ipinapatupad ng Diyos. Ngayon, hinahanap ng mga tao na muling mangyari ang mga katotohanan. Sinusubukan nilang matanaw ang mga palatandaan at kababalaghan, at maaaring pabayaan ang mga taong yon. Dahil ang gawa ng Diyos ay siyang unti-unting napapatotohanan, walang nakakaalam na ang Diyos ay bumaba mula sa langit. Lingid pa rin sa kanilang kaalaman na nagpadala ang Diyos ng pagkain at inumin mula sa langit. Sa gayon, siya ang tunay na nabubuhay, at ang mga maayang eksena ng milenyong kaharian na iniisip ng mga tao ay personal na mga salita din ng Diyos. Ito ay katotohanan, at tanging ito lamang ang umiiral sa Diyos na nasa lupa. Ang pag-iral ng Diyos sa lupa ay tumutukoy sa laman. Yaong hindi ukol sa laman ay wala sa lupa, at sa gayon, ang lahat ng mga taong tumutuon sa pagpunta sa ikatlong langit ay kumikilos ng walang kabuluhan. Isang araw, kapag ang buong sansinukob ay nagbalik sa Diyos, ang sentro ng kanyang gawa sa buong sansinukob ay susunod sa tinig ng Diyos. Sa ibang dako, tatawag ang ilan. Ang ilan ay gagamit ng eroplano. Ang ilan ay gagamit ng bangka sa karagatan. At ang ilan ay gagamit ng mga laser upang makatanggap ng mga pananalita ng Diyos. Ang lahat ay magiging mapagsamba at mapaghangad. Sila lahat ay mapapalapit sa Diyos at magtitipon-tipon sa Diyos, at ang lahat ay sasamba sa Diyos, at ang lahat ng ito ay mga gawa ng Diyos. Tandaan ito, hindi kailanman muling magsisimula ang Diyos saan man. Tutuparin ng Diyos ang katotohanan ito. Gagawin niya na ang lahat ng sangkatauhan sa buong sansinukob ay magtutungo sa Kanya at sasamba sa Diyos sa lupa, at ang Kanyang gawa sa ibang lugar ay titigil, at mapipilitan ang mga tao na hanapin ang tunay na landas. Ito ay magiging kahalintulad ni Jose. Ang lahat ay nagsilapit sa kanya para sa pagkain at yumuko sa kanya, sapagkat siya'y mayroong mga pagkain. Upang maiwasan ang taggutom, ang mga tao ay mapipilitang hanapin ang tunay na landas. Ang buong relihiyosong pamayanan ay dumaranas ng matinding gutom, at ang tanging ang Diyos ng ngayon ang siyang bukal ng buhay na tubig, na may taglay ng patuloy na umaagos na bukal, na inilaan para sa kasiyahan ng tao. At darating ang mga tao at aasa sa Kanya. Iyon ang oras na ang mga gawa ng Diyos ay mahahayag, at ang Diyos ay maluluwalhati. Ang lahat ng tao sa buong sansinukob ay sasamba sa kabigha-bighaning tao
Hindi ba ito ang magiging araw ng kaluwalhatian ng Diyos? Isang araw, ang mga nakatatandang pastol ay magpapadala ng mga telegrama na humahanap sa tubig mula sa bukal ng tubig na buhay. Sila ay matatanda na, subalit sila ay tutungo pa rin upang sumamba sa taong ito na kanilang itinakwil. Sa kanilang mga bibig, kikilalanin nila at sa kanilang mga puso, sila ay magtitiwala. At hindi ba ito isang senyales at kababalaghan? Kapag ang buong kaharian ay nagdiriwang, ito ang araw ng kaluwalhatian ng Diyos. At kung sino man ang lalapit sa inyo at tatanggap sa mabuting balita ng Diyos, ay pagpapalain ng Diyos. At ang mga bansang ito at ang mga taong ito ay pagpapalain at aalagaan ng Diyos. Ito ang tinatayang direksyon. Yaong mga tatanggap ng mga salita ng Diyos mula sa kanyang bibig ay magkakaroon ng landas na lalakaran sa mundo, at maging sila man ay mga negosyante o mga siyentipiko o mga maestro o mga manggagawa. Yaong mga walang salita ng Diyos ay mahihirapan kahit na sa unang hakbang, at sila ay mapipilitang hanapin ang tunay na landas. Ito ang ibig sabihin ng sa katotohanan, maaabot mo ang buong mundo. Sa kawalan ng katotohanan, wala kang mararating. Ang katotohanan ay gagamitin ng Diyos ang daan na nangangahulugang lahat ng kanyang mga salita upang atasan ang buong sansinukob at pamahalaan at lupigin ang sangkatauhan. Ang mga tao ay laging umaasa sa malaking pagbaling sa mga paraan na isinagawa ng Diyos sa payak na pananalita sa pamamagitan ng mga salita. Kinokontrol ng Diyos ang mga tao at dapat mong gawin ang kanyang sinasabi, naisin niyo man o hindi. Ito ay isang tunay na layunin at dapat nasundin ng lahat, at kaya pati ito ay hindi matitinag at alam ng lahat. Ang banal na espiritu ay nagbibigay sa mga tao ng isang pakiramdam pagkatapos basahin ang salita ng Diyos. Sa kanilang mga puso, sila ay matatag at mapayapa, habang ang mga taong hindi nakamtan ang mga salita ng Diyos ay nadarama ang kawalang laman. Iyon ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kailangang basahin ito ng mga tao. Matapos nilang basahin ang mga ito, sila ay mabubusog at hindi maaari na wala sila nito. Ito ay tulad ng kapag ang mga tao ay lumalanghap ng opyo. Ito ay nagbibigay sa kanila ng lakas, at kung wala ito, sila ay desperado at walang lakas. Ganoon ang nagiging ugali ng mga tao ngayon. Ang pagbabasa sa mga salita ng Diyos ay nagbibigay sa mga tao ng lakas. Kung hindi nila ito babasahin, sila ay balisa. Ngunit, matapos nilang mabasa ang mga ito, sila ay agarang tatayo mula sa kanilang kinalulugmukan.
Ito ang kahulugan ng paghahari ng Diyos, ang salita sa lupa. May ilang tao na nais lumisan o napagod sa gawa ng Diyos. Anuman, hindi sila maaaring tumalikod mula sa mga salita ng Diyos. Gaano man sila kahina, mananatili pa rin silang umaasa sa mga salita ng Diyos upang mabuhay. At gaano man sila mapaghimagsik, hindi pa rin nila pangangahasang iwanan ang mga salita ng Diyos. Tunay na naipapakita ang kapangyarihan ng mga salita ng Diyos. Kapag ang Diyos ay naghahari at nagpapamalas ng kapangyarihan, at ganito kung paano magsagawa ang Diyos. Ito, matapos ang lahat, ang mga paraan kung paano gumawa ang Diyos at walang maaaring mag-iwan. Ang mga salita ng Diyos ay lalaganap sa di mabilang ng mga tahanan. Ang mga ito ay makikilala ng lahat at tanging ito lamang ang paraan kung paano lalawak ang kanyang gawa sa sansinukob. Na ibig sabihin, kung ang gawa ng Diyos ay upang maipakalat sa buong sansinukob, sa makatuwid, ang kanyang mga salita ay dapat maipakalat. Sa araw ng kaluwalhatian ng Diyos, ipapakita ng mga salita ng Diyos ang kanilang kapangyarihan at awtoridad. Ang bawat isa sa kanyang mga salita mula sa oras ng walang hanggan hanggang ngayon ay matutupad at magkakatotoo. Sa paraang ito, kaluwalhatian ang mapapasa Diyos sa lupa, na ang ibig sabihin, ang kanyang mga salita ay maghahari sa lupa. Ang lahat ng masama ay parurusahan ng mga salita. Sa bibig ng Diyos, ang lahat ng mabubuti ay pagpapalain ng mga salita sa kanyang bibig, at ang lahat ay itatatag at makukumpleto ng mga salita sa kanyang bibig. Ni hindi rin siya magpapakita ng anumang palatandaan o kababalaghan. Ang lahat ay matutupad ng kanyang mga salita, at ang kanyang mga salita ay magdudulot ng mga katotohanan. Lahat ng nasa lupa ay magdidiwang sa salita ng Diyos, maging matatanda o mga bata, lalaki, babae, matanda o bata. Ang lahat ng tao ay susukob sa ilalim ng mga salita ng Diyos. Lilitaw ang mga salita ng Diyos bilang laman, at lilitaw na matingkad at parang buhay sa mga tao sa lupa. Ito ang pakahulugan ng salita na maging laman. Ang Diyos ay naparito sa lupa, pangunahin upang isaganap ang katotohanan na ang salita ay naging laman. Na ibig sabihin ay, siya ay naparito upang ang kanyang mga salita ay magmula sa katawang tao, hindi tulad ng sa panahon ni Moises sa lumang tipan, nang ang Diyos ay direktang nagsalita mula sa langit. Matapos noon, ang bawat isa sa kanyang mga salita ay matutupad sa kapanahunan ng milenyong kaharian. Ang mga ito ay magiging katotohanang nakikita ng mga mata ng tao at makikita
ang mga ito ng mga tao gamit ang sariling mga mata nang walang kahit bahagyang pagkakaiba. Ito ang pinakamataas na kahulugan ng pagkakatawang tao ng Diyos, na ang ibig sabihin, ang gawa ng Espiritu ay matutupad sa pamamagitan ng laman at sa pamamagitan ng mga salita. Ito ang tunay na kahulugan ng ang salita ay naging katawang tao at ang pagpapakita ng salita sa katawang tao. Ang Diyos lamang ang maaaring makapagsalita ng kalooban ng Espiritu at tanging ang Diyos na nasa katawang tao ang maaaring magsalita sa ngalan ng Espiritu. Ang mga salita ng Diyos ay ginagawang payak sa katawang tao ng Diyos at ang lahat ay nagagabayan nito. Walang sino man ang hindi sakop, lahat sila ay umiiral sa loob ng saklaw nito. Mula lamang sa mga bigkas na ito, mauunawaan ng mga tao, silang hindi nakakaunawa nito ay nananaginip kung sa tingin nila ay mauunawaan nila ang mga salitang ito sa langit. Ganoon ang awtoridad na ipinakita sa katawang tao ng Diyos na nagpapaniwala sa lahat kahit na ang pinakakapita-pitagang mga eksperto at mga relihiyosong pastor ay hindi makakapagbigkas ng mga salitang ito. Sila ay dapat sumampalataya sa salita at walang makakagawa ng panibagong simulain. Gagamitin ng Diyos ang mga salita na lulupig sa sansinukob. Gagawin niya ito nang hindi gamit ang kanyang katawang tao, kundi sa pamamagitan ng mga pagbibigkas mula sa bibig ng Diyos na naging katawang tao upang lupigin ang lahat ng tao sa buong sansinukob. Tanging ito lamang ang salita ng nagkatawang laman at ito lamang ay hitsura ng salita sa laman. Marahil sa mga tao, mukhang hindi gumawa ng lubusan ang Diyos, ngunit kailangan munang bumigkas ang Diyos ng kanyang mga salita upang lubusang paniwalaan ng mga tao at para sila'y lubusang humanga sa walang katotohanan. Sumisigaw at naghihiyawan ang mga tao. Sa salita ng Diyos, sila ay nananahimik. Tiyak na makakamit ng Diyos ang katotohanan ito sapagkat ito ang pangmatagalang plano ng Diyos pagtupad sa katotohanan ng pagdating ng salita sa lupa. Sa katunayan, walang pangangailangan para sa akin na magpaliwanag. Ang pagdating ng milenyong kaharian sa lupa ay ang pagdating ng mga salita ng Diyos sa lupa, ang paglusong ng bagong Jerusalem mula sa langit ay ang pagdating ng mga salita ng Diyos na mamumuhay kasama ng tao, nagagabay sa bawat pagkilos ng tao. At lahat ng kanyang buong kaloob-loobang mga pag-iisip, ito rin ang katotohanan na ang Diyos ay nagsasakatuparan at ang kahangahangang tanawin ng milenyong kaharian. Ito ang planong itinakda ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay iiral sa lupa ng 1,000 taon at ipahahayag ng mga ito ang lahat ng kanyang mga gawa
at kukumpleto sa lahat ng kanyang gawa sa lupa. Pagkatapos ng yugtong ito, ang sangkatauhan ay sasapit sa kanilang katapusan. Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Dumating na ang milenyong kaharian. Nakita na ba ninyo kung anong gawa ng Diyos ang matutupad sa grupo ng mga taong ito? Sinabi ng Diyos, kahit nasa milenyong kaharian, ay dapat sundin pa rin ng mga tao ang kanyang mga salita at magpatuloy, at sa hinaharap ang salita ng Diyos ay direktang panggagabay sa buhay ng tao, patungo sa mabuting lupain ng Kanaan. Noong si Moises ay nasa kagubatan, direktang nagtagupilin at nagsalita sa kanya ang Diyos. Mula sa kalangitan, nagsugo ang Diyos ng pagkain, tubig at mana upang ang mga tao ay magtamasa, at ito ay ganito pa rin ngayon. Personal na inilatag ng Diyos ang mga bagay upang makain at inumin ng mga tao upang pagsayahan, at personal siyang nagpadala ng mga sumpa upang parusahan ang mga tao. Kaya ang bawat hakbang ng kanyang gawa ay personal na ipinapatupad ng Diyos. Ngayon, hinahanap ng mga tao na muling mangyari ang mga katotohanan. Sinusubukan nilang matanaw ang mga palatandaan at kababalaghan, at maaaring pabayaan ang mga taong yun. Dahil ang gawa ng Diyos ay siyang unti-unting napapatotohanan, walang nakakaalam na ang Diyos ay bumaba mula sa langit. Lingid pa rin sa kanilang kaalaman na nagpadala ang Diyos ng pagkain at inumin mula sa langit. Sa gayon, siya ang tunay na nabubuhay, at ang mga maayang eksena ng milenyong kaharian na iniisip ng mga tao ay personal na mga salita din ng Diyos. Ito ay katotohanan, at tanging ito lamang ang umiiral sa Diyos na nasa lupa. Ang pag-iral ng Diyos sa lupa ay tumutukoy sa laman. Yaong hindi ukol sa laman ay wala sa lupa, at sa gayon, ang lahat ng mga taong tumutuon sa pagpunta sa ikatlong langit ay kumikilos ng walang kabuluhan. Isang araw, kapag ang buong sansinukob ay nagbalik sa Diyos, ang sentro ng kanyang gawa sa buong sansinukob ay susunod sa tinig ng Diyos. Sa ibang dako, tatawag ang ilan. Ang ilan ay gagamit ng eroplano. Ang ilan ay gagamit ng bangka sa karagatan. At ang ilan ay gagamit ng mga laser upang makatanggap ng mga pananalita ng Diyos. Ang lahat ay magiging mapagsamba at mapaghangad. Sila lahat ay mapapalapit sa Diyos at magtitipon-tipon sa Diyos, at ang lahat ay sasamba sa Diyos, at ang lahat ng ito ay mga gawa ng Diyos. Tandaan ito, hindi kailanman muling magsisimula ang Diyos saan man. Tutuparin ng Diyos ang katotohanan ito. Gagawin niya
na ang lahat ng sangkatauhan sa buong sansinukob ay magtutungo sa Kanya at sasamba sa Diyos sa lupa. At ang Kanyang gawa sa ibang lugar ay titigil at mapipilitan ang mga tao na hanapin ang tunay na landas. Ito ay magiging kahalintulad ni Jose. Ang lahat ay nagsilapit sa Kanya para sa pagkain at yumuko sa Kanya, sapagkat Siya'y mayroong mga pagkain. Upang maiwasan ang taggutom, ang mga tao ay mapipilitang hanapin ang tunay na landas. Ang buong relihiyosong pamayanan ay dumaranas ng matinding gutom, at ang tanging ang Diyos ng ngayon ang siyang bukal ng buhay na tubig na may taglay ng patuloy na umaagos na bukal na inilaan para sa kasiyahan ng tao. At darating ang mga tao at aasa sa Kanya. Iyon ang oras na ang mga gawa ng Diyos ay mahahayag at ang Diyos ay maluluwalhati. Ang lahat ng tao sa buong sansinukob ay sasamba sa kabigha-bighaning tao. Hindi ba ito ang magiging araw ng kalawalhatian ng Diyos? Isang araw, ang mga nakatatandang pastol ay magpapadala ng mga telegrama na humahanap sa tubig mula sa bukal ng tubig na buhay. Sila ay matatanda na, subalit sila ay tutungo pa rin upang sumamba sa taong ito na kanilang itinakwil. Sa kanilang mga bibig, kikilalanin nila, at sa kanilang mga puso, sila ay magtitiwala. At hindi ba ito isang senyales at kababalaghan? Kapag ang buong kaharian ay nagdiriwang, ito ang araw ng kaluwalhatian ng Diyos. At kung sino man ang lalapit sa inyo at tatanggap sa mabuting balita ng Diyos, ay pagpapalain ng Diyos. At ang mga bansang ito at ang mga taong ito ay pagpapalain at aalagaan ng Diyos. Ito ang tinatayang direksyon. Yaong mga tatanggap ng mga salita ng Diyos mula sa kanyang bibig ay magkakaroon ng landas na lalakaran sa mundo, at maging sila man ay mga negosyante o mga siyentipiko o mga maestro o mga manggagawa. Yaong mga walang salita ng Diyos ay mahihirapan kahit na sa unang hakbang, at sila ay mapipilitang hanapin ang tunay na landas. Ito ang ibig sabihin ng sa katotohanan, maaabot mo ang buong mundo. Sa kawalan ng katotohanan, wala kang mararating. Ang katotohanan ay gagamitin ng Diyos ang daan na nangangahulugang lahat ng kanyang mga salita upang atasan ang buong sansinukob at pamahalaan at lupigin ang sangkatauhan. Ang mga tao ay laging umaasa sa malaking pagbaling sa mga paraan na isinagawa ng Diyos sa payak na pananalita sa pamamagitan ng mga salita. Kinokontrol ng Diyos ang mga tao at dapat mong gawin ang kanyang sinasabi, naisin niyo man o hindi. Ito ay isang tunay na layunin at dapat nasundin ng lahat. At kaya, pati ito ay hindi matitinag at
alam ng lahat. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay sa mga tao ng isang pakiramdam pagkatapos basahin ang salita ng Diyos. Sa kanilang mga puso, sila ay matatag at mapayapa, habang ang mga taong hindi nakamtan ang mga salita ng Diyos ay nadarama ang kawalang laman. Iyon ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kailangang basahin ito ng mga tao. Matapos nilang basahin ang mga ito, sila ay mabubusog at hindi maaari na wala sila nito. Ito ay tulad ng kapag ang mga tao ay lumalanghap ng opyo. Ito ay nagbibigay sa kanila ng lakas, at kung wala ito, sila ay desperado at walang lakas. Ganoon ang nagiging ugali ng mga tao ngayon. Ang pagbabasa sa mga salita ng Diyos ay nagbibigay sa mga tao ng lakas. Kung hindi nila ito babasahin, sila ay balisa. Ngunit, matapos nilang mabasa ang mga ito, sila ay agarang tatayo mula sa kanilang kinalulugmukan. Ito ang kahulugan ng paghahari ng Diyos, ang salita sa lupa. May ilang tao na nais lumisan o napagod sa gawa ng Diyos. Anuman, hindi sila maaaring tumalikod mula sa mga salita ng Diyos. Gaano man sila kahina, mananatili pa rin silang umaasa sa mga salita ng Diyos upang mabuhay. At gaano man sila mapaghimagsik, hindi pa rin nila pangangahasang iwanan ang mga salita ng Diyos. Tunay na naipapakita ang kapangyarihan ng mga salita ng Diyos. Kapag ang Diyos ay naghahari at nagpapamalas ng kapangyarihan, at ganito kung paano magsagawa ang Diyos. Ito, matapos ang lahat, ang mga paraan kung paano gumawa ang Diyos at walang maaaring mag-iwan. Ang mga salita ng Diyos ay lalaganap sa di mabilang ng mga tahanan. Ang mga ito ay makikilala ng lahat, at tanging ito lamang ang paraan kung paano lalawak ang kanyang gawa sa sansinukob. Na ibig sabihin, kung ang gawa ng Diyos ay upang maipakalat sa buong sansinukob, sa makatuwid, ang kanyang mga salita ay dapat maipakalat. Sa araw ng kaluwalhatian ng Diyos, ipapakita ng mga salita ng Diyos ang kanilang kapangyarihan at awtoridad. Ang bawat isa sa kanyang mga salita mula sa oras ng walang hanggan hanggang ngayon ay matutupad at magkakatotoo. Sa paraang ito, kaluwalhatian ang mapapasa Diyos sa lupa, na ang ibig sabihin, ang kanyang mga salita ay maghahari sa lupa. Ang lahat ng masama ay parurusahan ng mga salita. Sa bibig ng Diyos, ang lahat ng mabubuti ay pagpapalain ng mga salita sa kanyang bibig, at ang lahat ay itatatag at makukumpleto ng mga salita sa kanyang bibig. Ni hindi rin siya magpapakita ng anumang palatandaan o kababalaghan. Ang lahat ay matutupad ng kanyang mga salita, at ang kanyang mga salita ay magdudulot ng mga katotohanan. Lahat
ng nasa lupa ay magdidiwang sa salita ng Diyos, maging matatanda o mga bata, lalaki, babae, matanda o bata. Ang lahat ng tao ay susukob sa ilalim ng mga salita ng Diyos. Lilitaw ang mga salita ng Diyos bilang laman at lilitaw na matingkad at parang buhay sa mga tao sa lupa. Ito ang pakahulugan ng salita na maging laman. Ang Diyos ay naparito sa lupa, pangunahin upang isaganap ang katotohanan na ang salita ay naging laman, na ibig sabihin ay siya ay naparito upang ang kanyang mga salita ay magmula sa katawang tao, hindi tulad ng sa panahon ni Moises sa lumang tipan, nang ang Diyos ay direktang nagsalita mula sa langit. Matapos noon, ang bawat isa sa kanyang mga salita ay matutupad sa kapanahunan ng milenyong kaharian. Ang mga ito ay magiging katotohanang nakikita ng mga mata ng tao at makikita ang mga ito ng mga tao gamit ang sariling mga mata nang walang kahit bahagyang pagkakaiba. Ito ang pinakamataas na kahulugan ng pagkakatawang tao ng Diyos, na ang ibig sabihin, ang gawa ng Espiritu ay matutupad sa pamamagitan ng laman at sa pamamagitan ng mga salita. Ito ang tunay na kahulugan ng ang salita ay naging katawang tao at ang pagpapakita ng salita sa katawang tao. Ang Diyos lamang ang maaaring makapagsalita ng kalooban ng Espiritu at tanging ang Diyos na nasa katawang tao ang maaaring magsalita sa ngalan ng Espiritu. Ang mga salita ng Diyos ay ginagawang payak sa katawang tao ng Diyos at ang lahat ay nagagabayan nito. Walang sino man ang hindi sakop, lahat sila ay umiiral sa loob ng saklaw nito. Mula lamang sa mga bigkas na ito, mauunawaan ng mga tao, silang hindi nakakaunawa nito ay nananaginip kung sa tingin nila ay mauunawaan nila ang mga salitang ito sa langit. Ganoon ang awtoridad na ipinakita sa katawang tao ng Diyos na nagpapaniwala sa lahat kahit na ang pinakakapitapitagang mga eksperto at mga relihiyosong pastor ay hindi makakapagbigkas ng mga salitang ito. Sila ay dapat sumampalataya sa salita at walang makakagawa ng panibagong simulain. Gagamitin ng Diyos ang mga salita na lulupig sa sansinukob. Gagawin niya ito nang hindi gamit ang kanyang katawang tao, kundi sa pamamagitan ng mga pagbibigkas mula sa bibig ng Diyos na naging katawang tao upang lupigin ang lahat ng tao sa buong sansinukob. Tanging ito lamang ang salita ng nagkatawang laman at ito lamang ay hitsura ng salita sa laman. Marahil sa mga tao, mukhang hindi gumawa ng lubusan ang Diyos, ngunit kailangan munang bumigkas ang Diyos ng kanyang mga salita upang lubusang paniwalaan ng mga tao at para sila'y lubusang humanga
sa walang katotohanan. Sumisigaw at naghihiyawan ang mga tao. Sa salita ng Diyos, sila ay nananahimik. Tiyak na makakamit ng Diyos ang katotohanan ito sapagkat ito ang pangmatagalang plano ng Diyos pagtupad sa katotohanan ng pagdating ng salita sa lupa. Sa katunayan, walang pangangailangan para sa akin na magpaliwanag ang pagdating ng milenyong kaharian sa lupa ay ang pagdating ng mga salita ng Diyos sa lupa, ang paglusong ng bagong Jerusalem mula sa langit ay ang pagdating ng mga salita ng Diyos na mamumuhay kasama ng tao, nagagabay sa bawat pagkilos ng tao. At lahat ng kanyang buong kaloob-loobang mga pag-iisip, ito rin ang katotohanan, na ang Diyos ay nagsasakatuparan at ang kahangahangang tanawin ng milenyong kaharian. Ito ang planong itinakda ng Diyos. Ang kanyang mga salita ay iiral sa lupa ng 1,000 taon at ipahahayag ng mga ito ang lahat ng kanyang mga gawa at kukumpleto sa lahat ng kanyang gawa sa lupa. Pagkatapos ng yugtong ito, ang sangkatauhan ay sasapit sa kanilang katapusan. Isang antolohiya ng mga pagbasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos. Dumating na ang milenyong kaharian. Nakita na ba ninyo kung anong gawa ng Diyos ang matutupad sa grupo ng mga taong ito? Sinabi ng Diyos, kahit nasa milenyong kaharian, ay dapat sundin pa rin ng mga tao ang kanyang mga salita at magpatuloy, at sa hinaharap ang salita ng Diyos ay direktang panggagabay sa buhay ng tao, patungo sa mabuting lupain ng Kanaan. Noong si Moises ay nasa kagubatan, direktang nagtagupilin at nagsalita sa kanya ang Diyos. Mula sa kalangitan, nagsugo ang Diyos ng pagkain, tubig at mana upang ang mga tao ay magtamasa, at ito ay ganito pa rin ngayon. Personal na inilatag ng Diyos ang mga bagay upang